LeBron James, niyakap lahat sa All-Star Game maliban kay Jaylen Brown. Pero bago yan, dito muna tayo kay NBA legend Oscar Robertson, kung saan binanatan si Draymond Green matapos nitong batikusin ang modernong laro. Si Draymond Green ay naging sentro ng usapan nitong All-Star Weekend. Isa siya sa mga analyst sa NBA on TNT at sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para punahin ang bagong format ng NBA All-Star Weekend. Pero mukhang hindi na kinaya ni Oscar Robertson ang reklamo ni Draymond. Sa isang panayam, diretsahang tinira ni Robertson ang forward ng Golden State Warriors. Sinabing parang ang tanging papel lang nito sa court ay ipasa ang bola kay Steph Curry. May kanya-kanya naman daw tayo ng opinyon. May mga gusto sa laro, may mga hindi rin. Ang mahalaga raw ay nag-e-enjoy ang mga fans. Ayon din kay Robertson, siguro daw ay nakakabagot para kay Green kasi hindi siya masyadong pumupuntos at hindi rin siya masyadong dumidepensa. Hindi talaga nagpaawat si Robertson sa pagpuna kay Draymond Green, pero halata namang hindi rin siya masyadong naiinis. Malamang hindi niya rin masyadong ginagalang ang mga reklamo ni Draymond Green tungkol sa modernong laro. Imbis na gawing masaya ang experience para sa lahat, para bang puro reklamo lang ang ibinato ni Draymond Green. Kaya naging refreshing para sa mga tao ang matapang na opinyon ni Robertson. Gayunpaman, hindi rin tama na sabihing ang tanging trabaho ni Draymond sa loob ng court ay ipasa ang bola kay Curry. Totoong isa ito sa pinakamahalagang papel niya, pero siya rin ang depensa ng Warriors. Kahit hindi na siya kasing bilis ng dati, elite pa rin ang kanyang depensa at siya ang nagtatakda ng proteksyon sa backline ng Warriors. Samantala, si Oscar Robertson naman ay tinuturing na isa sa pinakamagagaling na gwardiya sa kasaysayan ng NBA, ang original na triple-double machine. Bagamat nalampasan na ni Russell Westbrook ang kanyang triple-double record, hindi kailanman malilimutan ang naging ambag ni Robertson sa laro. Dumako naman tayo kay LeBron James, kung saan hindi pinansin si Jaylen Brown sa All-Star Game. Hindi nakalaro si LeBron James sa 2025 NBA All-Star Game dahil sa injury, pero dumalo pa rin siya sa laro. Pagpasok niya sa locker room, nakita siyang binati ang lahat ng kanyang teammates maliban kay Jaylen Brown. Napansin ito ng mga may matatalas na mata at agad itong itinampok sa isang viral video kung saan makikita ang pagpasok ni LeBron sa Chase Center locker room. Nakakapagtaka na hindi niya binati si Brown, pero posibleng may kinalaman ito sa naging komento ni Jaylen Brown tungkol sa anak ni LeBron na si Bronny James noong 2024 NBA Summer League. Matatandaan si Brown ay nanood ng Lakers-Celtics Summer League game at nagpahayag ng negatibong opinyon tungkol kay Bronny. Sinabi nilang hindi ito mukhang NBA ready dahil sa mahinang performance nito sa ilang laro ng Summer League. Ang nakakatawa rito, mas maganda pa ang stats ni Bronny sa Summer League kesa sa stats ni Jaylen Brown noong rookie season niya sa Summer League kasama ang Celtics. Pero mukhang hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay tila nakarating kay LeBron ang mga komento ni Brown at hanggang ngayon ay hindi pa nakakalimutan. Bilang isang ama na sobrang supportive sa kanyang anak, hindi katakataka na may sama ng loob si LeBron kay Jaylen Brown. Kahit hindi naman sinadyang insultuin ni Jaylen Brown si Bronny, masasabi pa ring mabigat ang kanyang naging assessment. Lalo na't si Bronny ay late second round pick lang at expected na mas maraming oras ang gugugulin sa G-League. Sa kabila ng hirap sa kanyang karera, unti-unting nagtatagumpay si Bronny James sa G-League. Sa kasalukuyan, nagtatala siya ng 22.6 points, 5.4 rebounds, 4.4 assists at may kasama pang 2.2 steals per game. Kung mapapanatili niya ang ganitong level ng laro sa G-League, posible siyang maging solid na role player sa NBA. Ano kayang masasabi nyo rito mga chong? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. The same team gave up more than he scored 132 in a win and then gave up 132 in a loss.